Ang mga di pangkaraniwang pinagmulan ng mga karaniwang bagay. Ang mundo ngayon ay halos kumpleto na sa mga gamit. Lahat ng kailangan natin halos mabibili na sa mall o online. Pero kung iisipin mo, paano nga ba naimbento ang mga bagay na to? Sa mga simpleng bagay na ginagamit natin sa pang-araw-araw, pagkain, gamit sa bahay, o kahit mga gadget na ordinaryo lang. Pero paano kaya sila nagsimula mula sa simpleng ideya hanggang maging produkto? Alam mo bang marami sa mga bagay na yan ay naimbento lang dahil sa tsamba, sablay, o minsan pa nga dahil lang sa reklamo? Paano? Pag-usapan natin yan. Number 1, smelly business. Gusto mo bang makaamoy ng utot? Syempre hindi, di ba? Pero alam nyo bang may dalawang tao na imbis na makapag-imbento ng pabango ay umimbento ng utot? Ew! Ang tawag dito ay liquid ass. At gaya ng pangalan, literal siyang bote ng pinakamabagsik at pinakamabahong amoy na pwedeng ilabas mula sa spray. Nagsimula ang kwento ng dalawang magkaibigan, sina Alan Whitman at Andrew Masters. Sobrang bored na sila sa trabaho nila noon. Gusto nilang gumawa ng isang bagay na nakakatuwa, kahit simpleng kalokohan lang. Isang araw, habang nagbibiruan, nasabi ni Whitman ang salitang liquid ass. At doon na mismo ipinanganak ang bagong ideya. Nag-set up sila ng maliit na factory na tinawag pa nilang The Ass Factory. Noong una, para lang dapat sa prank culture ang produkto. Pwedeng gamitin pang-asar sa tropa, para sa mga prank video lalo kapag April Fools, gamitin katatawanan sa family bonding at pang-imbyerna sa kung sinong makakaamoy. Ang hindi inaasahan, ang mabahong biro, naging seryoso. Dahil totoo at realistic ang amoy, nakuha nito ang atensyon ng military trainers. Ginamit ito sa mga simulation para sa mga sundalo at medics para masanay sila sa mga totoong amoy ng trauma at decay na hinaharap nila sa battlefield. Sa madaling salita, naging mahalagang tool ang liquid ass para ihanda ang mga elite responder sa realidad ng gyera at aksidente. O diba? Nagsimula bilang prank spray para mang-asar. Ngayon, ginagamit na siya para tulungan ng mga taong nagsasanay na literal na sumabak sa life or death situations. Makaimbento nga rin ng utot. Number 2, the string. Maniniwala ka bang ang isang bagay na inimbento para manggamot ay naging laruan? Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang silly string. Ito yung spray na bumubuga ng mahahaba at makukulay na hibla ng goma na madalas gamitin kapag may party. Pero ang katotohanan sa pagbuo nito ay hindi talaga para mag-party-party, kundi seryosong panggamot. Noong 1972, sina Leonard A. Fish at Robert C. Cox ay nag-iisip ng paraan para makagawa ng panibagong medical tool, isang foamy resinous composition o chemical mixture na pwedeng ispray sa nabaliang buto para agad magkaroon ng instant cast. Ibig sabihin, kung may natapilok o nabali, instant gagaling dahil maayos agad ng spray cast. Kaya nag-testing sila gamit ang daan-daang klase ng nozzle. Habang ginagawa nila ito, may napansin sila sa isang nozzle. Bigla itong naglabas ng mahaba, makulay at malambot na hibla ng resinous foam na literal na tumilapon ng lampas 30 feet sa buong kwarto. Imbis na maging instant cast, naging parang party streamer ang resulta. Kaysa naman ibasura ang nakakatawang result ng experiment, ginawa nilang mas safe at makulay ang formula. Hindi na sticky at mas party vibe na. Doon tuluyang binuo ang silly string. Pagkatapos mabuo ang kanilang kakaibang imbensyon, pinitch nila ito sa Wham-O, ang kumpanya sa likod ng Frisbee at Hula Hoop. Nagkaroon sila ng meeting sa opisina ng Wham-O para magpresenta. Habang i-demonstrate nila ito, sumablay ang execution. Nasprayan nila halos buong opisina. Kasama pa mismo ang executive na sinusubukan nilang kumbinsihin. Dahil sa gulong iyon, agad silang pinauwi. Kinabukasan, matapos malinisan ang buong opisina, napansin ng executive ang isang bagay na naiwan. Isang string na nakasabit pa rin sa lampshade. Hindi lang basta naiwan, agad itong naging eye-catcher. Dahil dito, naging interesado uli siya sa produkto. Pagbalik ng grupo, humingi ang Wham-O ng samples upang mas ma-check nila ito. Makalipas lamang ng 2 linggo, pumirma na ang kumpanya ng licensing deal. Mula noon,
naging isa na sa pinakasikat na party toy sa buong mundo ang silly string. Perfect pang birthday, pang concert o pang prank. Ang isang imbensyon na dapat sana'y panggamot sa buto, naging simbolo ng fun celebration. Number 3, accident tree. Alam nyo ba yung puno na isinasabit sa harap ng kotse? Oops! Hindi malaking puno kundi maliliit na puno na gawa sa papel at naglalabas ng mabangong amoy. Ito ang Little Trees. Ang Little Trees ay sikat na car air freshener na hugis evergreen tree na nakasabit sa rearview mirror ng mga sasakyan. Ginawa ito noong 1952 ni Julius Saman, isang German-Jewish chemist na tumakas sa Nazi Germany at nag-aral ng mga amoy ng puno sa mga gubat ng Canada. Isang araw, habang nasa trabaho si Julius Saman, may isang milk truck driver sa Northern New York na lumapit sa kanya at nagreklamo tungkol sa masangsang na amoy ng spoiled milk na naiwan sa loob ng truck niya. Dahil dito, naisipan ni Julius na gumawa ng isang solusyon para tanggalin ang ganitong amoy. Sa isang eksperimento, pinagsama niya ang mga fragrant oils na nakuha niya mula sa mga pine trees sa Canada at isang espesyal na papel upang makagawa ng unang paper air freshener. Noong 1954, na-patent ni Julius ang kanyang imbensyon at sinimulang makagawa ng mga pine tree shaped na air freshener sa isang maliit na auto shop sa Watertown, New York. Mabilis itong naging patok sa mga gas stations at naging paborito ng marami dahil sa bisa nitong pang-alis ng amoy at ang summer-like scent nito na hindi nakaka-overwhelm habang nagdadrive. Sa ngayon, may mahigit 60 na iba't ibang amoy ang Little Trees na nabebenta sa buong mundo, mula sa classic royal pine, spice, vanilla, hanggang sa black ice na may kakaibang kombinasyon ng sandalwood, bergamot at lemon. Bagamat hindi nagbago ang iconic shape nito, patuloy ang pag-evolve ng mga scents para mapanatili ang fresh scent nito na gustong-gusto ng mga tao. Kaya tuwing makakita ka ng maliit na pine tree na nakasabit sa kotse, isipin mo na yan ay kwento mula sa aksidenteng naiwang gatas na nangamoy na nagbigay ng inspirasyon kay Julius Saman. Number 4. Naiisip mo ba paano naimbento ang mga instant noodles na naging pamatay gutom ng marami ngayon? At sino naman kaya ang genius na nakaisip na ang dating ramen na isang simpleng ulam ay magiging instant at pangmatagalang pagkain? Pagkatapos ng World War II, dumaan ang Japan sa matinding kakulangan sa pagkain. Maraming syudad ang naghirap dahil bumagsak ang produksyon ng pagkain. Kulang sa bigas, karne, isda at gulay, habang maraming pamilya ang nagtitiis sa kaunting rasyon. Pero may isang negosyanteng Hapon na nangahas tumulong sa pagresolba ng problema, si Momofuku Ando. Inisip niyang gumawa ng isang pagkain na madaling lutuin, maimbak ng matagal at masarap pa rin. Nag-eksperimento siya ng halos 1 taon sa kanyang shed hanggang sa isang araw nang mapansin niya ang pagprito ng tempura ng kanyang asawa. Nakita niya na sa mabilis na paglalagay sa mainit na mantika, nawawala kaagad ang tubig at nagiging crispy ito. Dito, na-discover ni Momofuku Ando ang proseso na tinatawag na flash frying, kung saan ang mga nilutong noodles ay mabilis na piniprito sa mainit na mantika sa loob ng 1 to 2 minutes. Sa ganitong paraan, halos lahat ng moisture sa noodles ay natatanggal kaya nagiging dehydrated ang mga ito, kasabay ng pagbuo ng mga maliliit na butas o cavities sa surface ng noodles na siyang nagpapadali para mabilis itong maluto kapag nilagyan ng mainit na tubig. Dahil dito, nagkaroon ang noodles ng mahabang shelf life at naging mabilis at madaling lutuin kahit saan at kahit kailan. Noong 1958, pinakilala ni Ando ang unang produkto niyang chicken ramen na sobrang ikinatuwa ng mga tao dahil sa convenience at sarap nito. Hindi nagtagal, noong 1971, gumawa pa siya ng mas sophisticated na instant noodle, ang cup noodles na nakaimbak sa cup na pwedeng lutuin at kainin sa mismong lalagyan. Mula sa kagustuhang makatulong sa pagresolba ng gutom sa post-war Japan, si Momofuku Ando ay nakaimbento ng instant noodles at mula noon, milyon-milyong tao pa sa buong mundo ang nakaranas ng convenient at mabilis na pagkain dahil sa kanyang imbensyon. Mabahong liquid ass man yan o pamatay gutom na instant noodles, mula sa kakaibang kwento ng kanilang pinagmulan hanggang sa malaking kontribusyon nila sa mundo ngayon. Nagpapatunay sa kasabihang,
wala namang mawawala kung susubukan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.